Hello mga karelasyon. Masakit, di ba? Kahapon lang, parang kayo na ang pinakamasayang tao sa buong earth. Tapos, biglang naging cold siya. Hindi na siya nagre-reply. Puro na lang scene. At pakiramdam mo ay dahan-dahan na siyang lumalayo sa iyo. Bakit nga biglang lumalayo ang lalaki? At ano ang mga sikreto para siya naman ang maghabol sa iyo nang hindi ka nawawalan ng respeto at dangal sa sarili mo. Ating aalamin ang mga diskarte kung paano mo ibabalik ang spark na hindi ka nagmumukhang desperada. Number 1, the rubber band effect. Una sa lahat mga karelasyon, ladies, kailangan mong maintindihan ang rubber band theory. Ang mga lalaki, kahit gaano ka pa nila kamahal, may point talaga na kailangan nilang bumitaw sandali para hanapin ang sarili nila. Ito yung tinatawag na cave time. Minsan, hindi dahil ayaw na niya sa iyo, kundi dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya o masyado nang naging sentro ng kaniyang buong pagkatao ang relasyon ninyo. Kapag hinila mo ang rubber band, kailangan mong bitawan para bumalik sa iyo. Kung lalo mo siyang hihilain o hahabulin habang lumalayo siya, lalo lang siyang lalayo hanggang sa maputol ang koneksyon ninyo. Hayaan mo siyang lumayo ng kaunti para ma-realize niya na masarap ka palang kasama. Sa mga times na yan, nagmumuni-muni yan. Gusto lang niyang mapag-isa. Sa mga ganyang pagkakataon, doon na naliliwanagan ang kaniyang kaisipan. Huwag kang mag-alala, babalik din yan sa iyo. Number 2, stop the text flood. Ito ang pinakamahirap pero pinaka-effective na diskarte. Igilan mo na ang pag-chat, pag-text, pag-message. Kapag hindi siya nag-reply, huwag mong sundan ng napakarami pang ibang chat o text. Bakit? Kasi kapag ginawa mo yan, ipinapakita mo na ang kaligayahan mo ay nakadepende sa mga reply niya. Dito pumapasok ang silence is power. Kapag bigla kang nanahimik, doon siya magsisimulang mag-isip. Sa puntong ito, nagiging curious na yan. At ang curiosity na yan, yan ang magbabalik sa kanya sa'yo. Kaya hayaan mo ang space, ang gumawa ng trabaho para sa iyo. Ladies, ito ang tandaan nyo. Ayaw na ayaw ng lalaki yung binobomba nyo ng napakaraming message. Mas lalo lang yan naiinis. At real talk, hindi nila yan binabasa. Number 3, focus on your upgrade. Sa halip na mag-abang sa telepono, kung kailan yan iilaw, mag-vibrate sa notification, gamitin mo ang oras na yan para sa sarili mo. Mag-gym ka kaya, mag-aral ka ng bagong kaalaman, skills, o lumabas ka kasama ang mga kaibigan mo at i-post mo ito sa iyong social media. Yung mga moments na masaya ka. Kapag nakita niya na life goes on para sa iyo, kahit wala siya, doon siya lalong mapapaisip at naa-attract lalo siya dahil sa ganyang nangyayari sa iyo. Alam niyo ba na ang lalaki ay attracted sa babaeng may sariling buhay, hindi clingy, hindi naghahabol. Ipakita mo sa kanya na ikaw ay isang mataas na premyo na sayang kapag pinakawalan. Number 4, do not ask for explanations. Iwasan mong tanungin siya
ng bakit ka nagbago? May nagawa ba akong mali? Kapag tinanong mo yan, binibigyan mo siya ng power over you. Ipinapakita mo na apektado ka. Ang diskarte, maging casual. Kapag nagparamdam siya ulit, huwag kang maging galit o yung nagtatampo. Tratuhin mo siyang parang old friend, dating kaibigan. Yung cool ka lang. Kapag naramdaman niya na wala siyang hawak o hindi niya hawak ang emosyon mo, mas lalo siyang magsusumikap na makuha ulit yung dating atensyon mo. Napakahusay ito na diskarte. Number 5, the mirroring technique. Kung low energy ang ibinibigay niya, edi low energy din ang ibigay mo. Kung maikli siyang mag-text or mag-reply, ganun din ang gawin mo. Huwag kang magbigay ng 100% effort sa tao, sa lalaking 20% lang ang kayang ibigay sa'yo. Luging-lugi ka, promise. Kailangan niyang maramdaman na ang atensyon mo ay isang privilege na kinikita. Hindi yung parang isang freebie na laging nandyan lang, pwedeng kunin, laging available. Kapag naramdaman niyang nawawala na ang access niya sa iyo, doon lalabas ang instinct na babawiin ka niya. Number 6, be ready to walk away. Ang pinakamahalagang sign ng isang high value na babae ay ang kakayahang umalis, palayo, kung hindi ka na tinatrato ng tama. Walang mas nakakaakit sa isang lalaki kundi ang babaeng alam kung kailang sasabihin tama na. Enough is enough. Kapag alam niya na pwede mo siyang iwan, doon siya nagsisimulang mag-ayos. Huwag kang matakot na mawala siya, dahil ang taong takot mawala ay ang taong laging dehado sa relasyon. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Ladies, tandaan mo, ang pag-ibig ay hindi parang isang marathon na kailangan mong habulin ang finish line. Ang tunay na pag-ibig ay parang isang sayaw. Kailangang pantay, parehas, give and take ang mga bawat hakbang. Kung lumalayo siya, hayaan mo. Gamitin mo ang oras na yan para mahalin mo ang sarili mo. Dahil sa huli, ang tamang tao para sa iyo ay hinding-hindi hahayaan mawala ka ng tuluyan.